Clara's POV. Kakatok na sana si Clara sa office ng binata na may maulinigan siya nagsasalita. Dirikit niya ang tenga sa pinto at nang di pa nagkasya, binuksan niya yun ng konti para marinig ang pag-uusap. Narinig kasi niyang nabanggit ang pangalan ni Hannah at parang boses ni Mrs. De Luca ang naririnig niya. Mas naging klaro na nga sa kanya ang mga boses na may konting awang na ang pinto. "What are your plans now, Giancarlo?" Ang lola nito ang nagtanong. Malalim na buntong hininga muna ang narinig niya kay Giancarlo. "La, you are well aware that this marriage is like a business proposal only. Walang pagmamahalang namamagitan. I was even hesitant at first dahil ex siya ni Adrian at alam na alam ko kung gaano la kamahal ang isa't isa. Sinubukan kong hingin ng permiso ni Adrian before. Sana kung umuo sa kasunduan ng pamilya natin pero pinangunahan na tayo ng ama ni Hannah. I don't think this will work." Nakita pa ni Clara ang binata na palakad-lakad sa gitna ng opisina nito habang nanatiling nakaupo lang ang walang kangiti-ngiti na si Mrs. De Luca. "You both know that this will really happen. Isa sa inyong dapat mapakasalan ni Hannah. Nag-aaral pa lang kayo, paulit-ulit ko na yung sinasabi sa inyo para matanggap nyo. I was so happy na naging sila nga ni Adrian na hindi pinipilit dahil pareho nilang gusto. But knowing your brother, he was a disappointment to Hannah's family at ayaw nang ituloy ng mga Espinosa ang kasunduan kung hindi ikaw mapapakasalan ni Hannah. You should follow her and pursue her, Giancarlo." Matigas pang sabi ng matanda. Napatigil ang binata saka umupo sa harap ng lola nito. Kinuhang dalawang kamay ng matanda at mahigpit na hinawakan yon. "I love you and you know that. I've always been your good grandson. Lahat ng gusto mo, sinusunod ko. Can you at least give me this chance to decide for myself? Kahit ito lang." Nagsusumamong pakiusap ni Giancarlo. Gustong maiyak ni Clara sa nakitang itsura ng binata. Awang-awa siya rito. Para tong nakakulong sa lahat ng sasabihin ng lola nito. Ngayon lang niya naiintindihan kung bakit parang nagrebelde si Adrian at kung saan sa nakatira dati para lang masunod ang gusto nitong bumuo ng banda. Mas maswerte pa nga si Adrian at nagagawa pa nito ang mga gusto nito. Hindi katulad ng Giancarlo may loves niya. Parang gusto niya tuloy umiyak para sa lalaki. "Giancarlo, ayokong mawala ang lahat ng pinaghirapan ko. Hindi mo alam ang hirap na dinanas kung mapunta lang sa kinaroroonan natin. La, hindi naman mawawala ang mga negosyo natin at ang kumpanya dahil lang di matutuloy ang kasal namin ni Hannah." Hindi pa rin binipitawan ni Giancarlo ang mga kamay ng lola nito. Umiling-iling ang matanda. "Sabi ng makukulang pinuntahan natin dati, dapat isa sa inyo makasal sa anak na magiging partner ko sa negosyo noong mga panahong yon. Ang mga Espinosa naging partner natin nung time na yon at si Hannah lang ang anak nila. Kailangan kong sundin dahil kung hindi, mawawala raw ng tuluyan ng mga pinaghirapan ko." Binawi ng matanda ang mga kamay nito sa apo, saka tinakip sa mukha na parang nagpapanik. "Yun ba yung matanda na pinuntahan natin dati?" Natigilan si Clara at napasinghap sa narinig. Ang lola ba niya ang tinutukoy nila? Kung nagkataon ang lola pa pala niya ang pinakadahilan kung bakit napilita makipagkasundo ng kasal si Giancarlo kay Hannah. Lola naman. Tumango si Mrs. De Luca. Narinig niya ulit ang pagbuntong hininga ni Giancarlo. "La, how many times do we need to tell you na hindi totoo ang mga hula? Hindi dapat tayo gumagawa ng desisyon base sa mga sinasabi ng mga manghuhula." Exasperated na sabi ni Giancarlo. "Huwag ka magsalita ng ganyan." Tumigas ulit ang tono ng matanda. "Lahat ng meron tayo ngayon dahil sa isang manghuhula. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang buhay ko bago ko nakilala ang lolo ninyo. Muntik pa akong ibenta ng aking ina sa isang aliwan. Mabuti na lang may pagguhulang lumapit sa akin ng gabing yon at sinabi ang lalaki bibigay sa akin ng puting panyo ang siyang aahon sa akin sa kahirapan at pagdurusa. Nung gabing yon inabutan ako ng puting panyo ng lolo ninyo na makita niya akong umiiyak sa kalsada bago ko ibenta ng ina ko. Dahil doon pinilit ko lolo niyong isama ako. Magmula noon ang lahat ng desisyon ko sa buhay ay ikinukonsulta ko sa isang manghuhula." Mahabang paliwanag pa nito. Hindi na umimik pa si Giancarlo at saka niyakap na lamang matanda. Lalo't nakikita nitong parang na ang hagod ng lolo nito sa dibdib nito. "Okay la, pagkatapos ng deal natin sa Finest Corporation, susundan ko na si Hannah at susuyuin." Mahinahong sabi ng binata habang yakap ang matanda. "Salamat apo, mahal na mahal talaga kita." Nakangiti na ring sabi ng matanda at timakap na rin na mahigpit kay Giancarlo. "No, my loves please.
Huwag ka namang masyadong maging mabait na apo na handang kalimutan ang sariling kaligayahan para sa lola mo. Paano na tayo? Ikaw palang dahilan ng lahat ng to, Lola. Nako naman, sa lahat ng pwede mong sabihin kay Mrs. De Luca, tungkol pa talaga sa pagpapakasal ng isa sa kambal? Kung sana sinabi mo ipakasal yung apo niya sa akin, Lola talaga. Anong meron? Nagulat siya na makitang katabi na ng mukha niyang mukha ni Adrian at nakikisilip na rin sa pinto. Diyos kong mahabagin! Nabiglang sabi niya at muntik pang mabitawan ang mga dalang dokumento. Umayos na agad si Clara ng tayo na makitang papunta na sa kanila ng mga tao sa loob dahil sa malakas na sigaw niya. Nakangiting tinignan lang siya ni Adrian habang nakapalmulsa na sa harapan niya. Saka umawang ng malaki ang pinto ng opisina ni Giancarlo. Ano nangyari? Worried na tanong ni Mrs. De Luca. Nakita rin niya ang pag-aalala sa mukha ni Giancarlo na nagpalipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa ni Adrian. Nagulat lang si Miss Ibarra. May ipis na dumaan sa kanya. Nakatingin si Kyle sa kanya na sabihin niya iyon. Namula ang mukha niya sa pagtatakip ng binata. Para mapagtakpa ng pagkapahiya ay naalala niyang ibigay ang dokumento kay Giancarlo. Sir, pinahatid po ni Miss Monica. Inabot niya agad ang mga papeles dito. Okay, thank you Miss Ibarra. Agad kinuha ni Giancarlo ang inaabot niya. Please call the utility staff para maglinis ulit dito. Tell them na may ipis ka pang nakita. Nakakaya kung may mga bisita tayo. Formal na sabi ni Mrs. De Luca. Ay, sige po. Bababa na po ako. Salamat po. Sagot niya na yumuko pa sa mga ito. So, what was the drama all about? Nagkaiyakan ba kayo rito? Narinig pa ni Clara na sabi ni Adrian sa dalawa, tsaka inakbayan ang lola nito at saka ang kakambal. Mabilis umalis na rin siya doon bago pa siya tingnan muli ni Adrian. Nakakahiya. Nahuli pa talaga siya nitong nakikiusyoso sa usapan ng dalawa. Bigla rin namang bumigat ang dibdib ni Clara nang maalala si Giancarlo. Hindi mo to deserve, my loves. Makausap ko nga ang lola. Heist. Kung alam ko lang na mapungpayo siya ng ganun, di sana pinasabi na lang niya na pakasalan nito dapat ang apo nito na walang iba kundi siya. Hindi na sana siya nahihirapan sa gayuma-gayuma na nakasulat sa libro nito. Napatigil siya sa paglalakad. Why not? Hindi nga ba't kumukonsulta pa rin si Mrs. De Luca sa lola niya? Sigurado siyang mas lalong kailangan ito ang payo ng lola niya dahil sa hindi pa rin naglabas ng desisyon ang The Finest Corporation kung sino makakakuha ng deal sa mga ito. Hindi pa to pumili kung pipirma ba ng kontrata sa Dynasty Agency or sa Dashing Ash Agency. Lola, I badly need your help na talaga. Hindi para sa akin lang kundi para na rin sa my loves ko. Kakausapin niya lang lola niya mamaya pagka-uwi niya. Sa kabilang banda, kanina pa niya tinatawagan ng lola niya pero busy tone palagi. Naghintay siya na 1 oras bago niya sinubukang tawagan muli ang abuela. Sa wakas, may sumagot na nga sa kabilang linya. Hello, Lola! Sino po palang kausap ninyo kanina? Agad na bati niya rito. Nako, tumawag kasi sa akin yung may-ari ng tinatrabahuhan mo. Yung suki ko dati pa. Napakunot noo siya. Si Mrs. De Luca tinutukoy ng lola niya. Bakit po? Interesadong tanong niya. Nanghihingi ulit siya ng payo kung anong dapat niyang gawin para na magpasa kanila ang kontrata sa isang malaking kliyente. Ano pong sabi niyo? Mas lalong di mapakali si Clara sa pagkakaupo sa kama niya. Matagal na di muna sumagot ang lola niya na para ba nag-iisip. Ang sabi ko, bigyan niya ako ng 2 araw para makonsulta ko muna ang bolang kristal ko. Siya naman ang napaisip. O ba't parang atat na atat kang sagutin ko ang tawag mo? Kailan ka nga pala uuwi dito? Baka abutin pa na 1 taon bago ka umuwi dito? Sunod-sunod pang tanong ng lola niya. Napakamot siya sa ulo. Hindi niya rin kasi alam kung kailan siya makakauwi. Miss na rin niya ang matanda pero ang gusto niya kapag umuwi siya ilalagay siya ng ilang araw sa kanila. Iniintay niya lang talagang magkaroon siya ng leave bilang regular employee bago siya umuwi. Sa susunod na buwan siguro la, bakit kasi hindi mo rin ako bisitahin dito? Kunwari nagtatampong tanong niya. Naku apo, hindi ko maiwan-iwan nito ang anak ni Meding. Isa pa may mga customer ako naka-schedule ang punta rito ngayong buwan. Matagal na nga sana kitang pupuntahan dyan eh. Kung tumigil ka na kaya sa trabaho mo la, gamitin ko yung mga pinadala ko para sa mga gastusin nyo dyan. Ang tigas kasi ng ulo mo eh.
Ang sabi ko, huwag mo na akong padalhan dito. Hindi ko naman ginagastos ang pinapadala mo eh. Nilalagay ko lang sa bangkong nakapangalan sa'yo. Tsaka ito lang ang libangan ko. Mabuburo ko kung wala akong gagawin. Matigas na tanggi pa nito. Napabuntong hininga na lang din siya sa katigasan ng ulo ng lola niya. Like lola, like apo talaga sila. Ay, siya nga po pala. May gusto po akong linawin. Ikaw ba yung nagsabi kay Mrs. De Luca na dapat niya ipakasal ang isang apo niya sa kasosyo niya sa negosyo? Naalala niya nang itanong. Natahimik ulit ang matanda. Pilit siguro itong binabalikan sa isip ko, sinabi nga nito iyon. Matyaga naman siya naghihintay sa sagot ng matanda. Oo, naalala kong sinabi ko nga iyon. Sabi ko na nga ba? Lola pa talaga niyang dahilan ng pagpapahirap ng loob ng mahal niya eh. Bakit? Dugtong na tanong nito. Paano naman kasi sila? Pinipili tuloy ni Mrs. De Luca na pakasalan ni Giancarlo ang anak ng kasosyo nila. Halata sa boses niya ang pagkadismaya nang sabihin yon. Oh? Inosenteng tanong ng matanda. Di ba la, lagi kong kinukwento sa'yo na one day, ikakasal ako kay Giancarlo De Luca, ang apo ng suki mo. Siya ang pinakadahilan ba't ako nagtatrabaho sa kanila ngayon. Ilang beses ko pang sinasabi sa inyo yan pero hindi niyo malang natatandaan. Nagtatampo na ulit ang boses niya. Ay, oo nga apo. Nabanggit sa akin ng suki ko yan. Kaya pala tinanong niya ulit ako doon. La, sana sinabi niyo dati pa na sa akin niya dapat ipakasal sa Giancarlo nang di na ako nag-effort pa ng ganito. Aba, mali ko ba? Tsaka isa pa yun ang biglang pumasok sa utak ko nung araw na yun. Tumahimik si Clara at nag-isip muli. Maya-may nagsalita na rin ng may maisip na ideya. La, pwede po bang humingi ng pabor? Nakikita ko kasi ang paghihirap ni Giancarlo dahil pinipilit siya ng lola niyang magpakasal sa isang babae na hindi niya naman gusto. Pwede po bang bawiin niyo lang ang pinaya ninyo sa lola niya? Kahit nag-aalangan sa hiling, walang siyang ibang choice. Ang lola niya lang talaga ang pag-asa niya. Bakit kasi? Sumali-sali ka pa sa gulo nila dyan. Umuwi ka na nga ritong bata ka? La naman, sige na please. Bawiin niyo lang talagang sinabi niyo kasi sinusunod naman ni Mrs. De Luca ang mga payo ninyo sa kanya. Paglalambing niya rito. Hindi po ba kayo naaawa sa my loves ko? Siya pong naiipit sa isang bagay na pwede namang mabago ninyo. Please la? Kulang na lang umiyak siya habang sinasabi iyon. Matagal na katahimikan at tayong tulog lang ng paghinga nito ang narinig niya sa kabilang linya. Anong gusto mong sabihin ko? Maya-maya tanong nito pagkatapos huminga ng napakalalim. Biglang napangiti si Clara sa tanong ng matanda. Kwan kasi la, may paparty ang prospect client na gusto makuha ni Mrs. De Luca. Dadalo po ako ron. Pwede niyo po bang sabihin na kung sino mang babae magsusuot ng rainbow color na damit ay siyang dapat mag-uugnay sa apo niya? Huwag niyo lang sabihin dapat sa Giancarlo kasi baka mahalata naman masyado. Isa pa alam ko naman na sa Giancarlo lang naman ang susunod sa anumang sabihin ng lola nila eh. Mahabang litanya nito. Sino naman yung babae magsusuot ng rainbow na damit? Tumikim muna si Clara habang nakangiti bago sumagot. Siyempre ako yun la. Huwag niyong sabihin na dapat kasi magdududa na si Mrs. De Luca kung bakit pa iba-ibang babaeng sinasabi mo. Kahit ugnayan lang okay na, tapos ako nang bahala na gumawa ng paraan. Si Giancarlo mapalapit sa akin. Kinikilig pang sabi niya. Huminga ulit ito ng malalim. Kung di lang ako nakukonsensya tungkol sa sinabi mo sa apo niya, nako! Salamat la! Salamat talaga! I love you! Masayang-masayang sabi ni Clara nang marinig ang sagot nito kahit parang napipilitan lang. Nag-usap pa muna sila ng halos isang oras bago to nagpaalam dahil matutulog na ito. Pagkababa ng phone, agad na hinalungkat niya ang mga damit na dinala niya sa boarding house niya galing sa agency. Yung mga damit na pinatatapon ni Monica sa kanya. Nakita niya kasi ron ang isang straight cut na damit na sa tingin niya kasya naman sa kanya. Kulay puti iyon. Naisipan niyang manghingi sa office ng iba't ibang kulay ng tela para makabuo ng rainbow colored dress na yung puting damit na yon ang magiging base niya. Sakala niya naalala na may talent din naman siya sa pagtatahi ng damit nung nasa high school pa siya. Kinabukasan niya, may dala na siyang mga tela na galing sa kumpanya. Si Camille ang pinakausapan niya. Para i-authorize siyang kumuha ng mga iyon since pwede namang kumuha ng kahit anong kagamitan sa bodega nila ang kaibigan. Mula na mag-design ito sa mga damit na isusuot nito. Excited siya na makauwi sa nirerentahang kwarto.
Ang mga makukuring na tela ang siya niyang tatahiin sa puting damit. Medyo higpit nga sa katawan niya ang nasabing damit, pero hanggang tuhod naman ang haba nun kaya't okay na rin sa kanya. Mas sexy kasi ang ibang damit na dala niya kumpara doon. Sa lahat ng mga nakuha niya, yun lamang ang sa tingin niya ay kayang suotin na hindi masyadong naiilang. Maiksi lang ang manggas nito, halos maging sleeveless na nga. Hindi pa naman siya sanay na magsuot ng ganon, pero susuotin niya iyon para kay Giancarlo. Ilang gabi na niyang pinagpuyatan iyon. Nang matapos ay buong paghangang pinagmasdan niya ang damit. Yes, ready na ako sa party bilang si Clara at hindi bilang babae na kamaskara na akala nila ay pagkaganda-ganda. Kailangan mapansin ako ni Giancarlo bilang si Clara. Tinawagan siya ng lola niya noong isang gabi at sinabi nitong nakausapin nitong muli si Mrs. De Luca. Sinunod nga nitong hiling niya at todo naman ang pasasalamat niya sa abuela. Excited siyang dumalo sa party. Siya na mag-aayos ng sarili. Naiya kasi siyang kunin ulit ang serbisyo ni Donna ng libre. Alam niya, busy ito palagi. Nanonood na rin naman siya ng makeup tutorial sa gabi. Pinapraktisan niya ang mukha niya bago siya matulog gamit ang mga bigay ni Camille na makeup sa kanya. Gaya ng hiling ng babae, pinadala nga niya rito ang picture na isusuot niya sa party. Wow, Clara! Hindi ko alam may talent ka rin pala sa mga ganyan. Though unique ang napili mong color but I love the dress. I wish you the best on that night. Sana andun din ako para makita ka. Iyon ang mensahe ni Camille na sinend sa kanya nang maipadala niya rito ang picture. Napapangiti pa siya habang tinitingnan ulit ang damit. I can't wait na, Giancarlo. Sa kabilang banda, nakatitig si Clara sa mukha niya sa salamin. Inayaan niya lang nakalugay ang hanggang kilikili niya na kulot na buhok. Hindi niya iyon itatali. Naglagay lang siya ng parang cream sa buhok para wag niyang bumuhaghag. May suot siyang hikaw na malaki na hugis puso. Suot niya pa rin ang malaking salamin sa mata. Okay naman ang makeup niya. Yata, sa tingin niya okay naman yon. Tamang-tama lamang sa okasyon sa gabing iyon. Kulay orange ang suot na lipstick. May binili din siyang sapatos na babagay sa suot niya. Maikli ang takong na suot na silver shoes. Yung rainbow color dress niya makulay nga masyado. Medyo asiwa pa siya dahil parang hapit ang design ng damit sa katawan niya. May bit-bit siyang purse na pinilalagyan ng phone at pera niya. Inayos pa niya ulit ang kulot na buhok tsaka tumawag ng taxi na maghahatid sa kanya sa venue ng party ng The Finest Corporation. Pagkababa pa lamang niya ng taxi, marami na siyang nakita mga celebrities na papasok sa venue ng party. Pinipigilan lang niyang sariling lumapit sa mga ito para nga magpa-picture. Ibinigay niya invitation card para makapasok sa loob. May pa-red carpet pa talaga bago makapasok at may mga nakaantabay ng mga photographers sa may bukana ng malaking hotel. Clara? Napalingon siya na may tumawag sa pangalan niya pagkapasok pa lamang niya sa loob. Kyla! Masayang sabi niya na makilala ang babaeng tumawag sa kanya. Naka-black satin dress ito. Mas gumanda ang babae sa ayos ito. Kala ko hindi ka mahilig sa mga ganitong pagtitipon. Nagtataka may nakangiti pa rin tanong ni Clara na inawakan pang kamay ng babae. Nawala ang itintot, napatingin na rin sa sarili. Oh well, kailangan kong dumalo para sa work just in case na makuha nga natin ang deal. Sabi nito at tinignan pa ang kabuuan. Bumaling naman ulit agad sa kanya ang tingin ng kaibigan. Look at you! Colorful as ever. I like your dress. Siya naman ang tinignan nito mula ulo hanggang paa na nakangiti na. Kibing umiti siya habang inayos-ayos ang damit. Talaga? Thank you. Yes, you look great. Inawakan pa nito ang isang braso niya para maglakad na ulit papasok. Great? Beautiful din kaya ang meaning nun? Hindi rin nawawala ang ngiti sa mukha niya habang sabay na silang naglalakad ni Kyla sa loob. Busy naman ang mga mata niya dahil nahanap niya ang mga deluka. Biglang may lumapit kay Kyla na kasamahan nito sa trabaho kaya tagpaalam muna ng babae sa kanya dahil may kakausapin lang daw na importanteng tao ang mga ito. Tumango lang siya at pinagpatuloy muli ang paghahanap sa maglola. Hindi lang miminsang may napatingin sa kanya at sa ayos niya. Kadalasan sa mga iyon ay mga babae. Hindi yata na gusto ng mga itong suot niya dahil kumukunot lagi ang noon ng mga ito habang tinitingnan siya na parang kakaiba. Gusto niyang panghinaang ng loob pero taas noo na sinilubong lang niya ang tingin ng mga ito. Lumayo muna siya sa karamihan at pumunta sa tabi na parang isang bar. May bartender doon at sa likod ng lalaki ay makikitang iba't ibang bote ng mga brandy ng The Finest Corporation.
May dalawang lalaki siya nakikita roon. Nasa magkabilang dulot, tahimik na sumisimsim ng alak. Ngumiti siya sa dalawa na tiningnan lamang siya. Tumayo na lang din siya doon banda habang nagmamasid sa mga bisita. May mga nakikita siyang maraming pamilyar na mamukha dahil halos lahat ng mga bisita at mga artista may sikat na politicians din. Drinks, ma'am? Nagulat pa siya noong tanungin siya ng bartender sa likod niya. Napaharap na lang din siya dito at saka siyang ngumiti. Tatanggi sana siya pero may inabot na ito na isang wine glass na may lamang kulay green na inumin. Tikman niyo po, bagong lubas sa wine namin. I am sure you will love it. Nakangiting sabi ng gwapong bartender. Kinuha niya lang din yun dahil nakakaya naman tanggihan. Tumingin ulit siya sa harap at biglang napatayo ng tuwid nang mamataan si Giancarlo na nakasuot ng blue tuxedo at may puting panloob. Nasa tabi naman ito si Adrian na naka-black tuxedo. Sa harap ng dalawa, ang lola ng mga ito ang nakasuot ng kulay gold na damit. Sinusundan niya ng tingin ng tatlo. Nakita niyang may sumalubong sa mga ito. Dinala ang mga ito sa isang umpok ng mga kailang negosyante. Sa tingin niya, ang matandang lalaki na mukhang foreigner na humagkan sa pisngi ni Mrs. De Luca ay isa sa may-ari ng The Finest Corporation. Nakipagkamay naman siya kay Giancarlo at Adrian sa matanda. Hindi niya inaalis ang tingin sa mga ito. Maya-maya nga, inakbay ng matandang lalaki si Adrian at tumiwalay na sa grupo. Mukhang seryoso nag-uusap ang dalawa sa isang tabi. Binalik na ulit ang tingin kay Giancarlo. May kausap na rin nga ang binata na isang lalaki na sa tingin niya ay kakilala pa nito. Si Mrs. De Luca yan ay napatingin-tingin sa paligid. May mga nagsipagdatingan kasing mga bisita. Bigla, napatingin sa direksyon niya ang lola ng dalawa. Nagtaka pa siya na parang pumagkit na ang tingin ng matanda sa kanya habang tinititigang mabuti ang damit niya. Ibinaling niya kaagad ang tingin sa ibang mga bisita dahil baka magtama mga mata nila na matanda. Kunot na sana ang noon niya sa sobrang pagtataka kung bakit ganun makatingin si Mrs. De Luca sa kanya nang maalala niyang pinakiusap niya sa lola niya. Oo nga pala, sinabihan nga pala niya si Mrs. De Luca tungkol sa babae magsusuot ng rainbow-colored na damit na walang iba kundi siya. Ang sabi ng lola niya, pinayuhan nito ang suking customer nito na magdadala ng swerte sa kanilang pamilya. Ang babaeng nakasuot ng kulay rainbow na damit na makikita nito si Party na dadaluhan. Dinagdag pa nito na mas tatarabang swerte ko isa sa mga apo nito ay magkakaroon ng ugnayan sa babaeng non. At syempre alam na niya kung sinong willing sumunod sa request ni Mrs. De Luca. Yon ay si Giancarlo. Busy sa mga bagay na tumatakbo sa isip kaya't nagulat siya na may magsalita sa gilid niya. Clara, right? Boses ni Mrs. De Luca. Dahan-dahang binaling niya ang tingin sa matanda tsaka ngumiti ng tipid. Opo ma'am. Maikli lamang sagot niya dahil kinakabahan na siya. Mabuti naman at nakadalo ka. Nakangiting sabi ng matanda. Oo nga po. Nahihiyang sagot pa niya. Halika Clara at samahan mo ako dahil ayoko magmukhang tanga habang nag-iisa. Pagkasabi nun, hinawakan na siya ni Mrs. De Luca sa braso at isinabay sa paglakad nito. Ano ang mangyayari kay Clara sa kagustuhan niyang mapasakan niya si Giancarlo? Mapansin na kaya siya ng binata? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.